Lalo naman ata ang Aurora. Parang ano dito, ang nagiging lineup ng Omega is a Grak plus 1, kayang pumatay. Grak plus Kagura, Grak plus Harith, Grak plus Hayabusa. So, para sa kanila, marami silang options, maraming variations kung paano nila lalaroin yung early to mid game. At ngayon, papasok na tayo sa game number 1 of this Best of 3 series. Kanina sa pinakauna nating serye, dito sa ating Superfan Saturday ng Week 4 ay umabot ng 3 laro. Ang tanong dito ay, makakakuha ba ng maagang momentum ang Aurora o pipigilan pa ito ng barangay? Pasok na tayo sa ating laro. Mga hard list talaga kapag si Lina ang bilis mag-farm pare. Matik talaga yun eh. And kailangan mo pasing paagahin din yung level 4 ni Demon Knight. Kasi nakikita natin yung mga rotation ng YSS. Pag nag-level 4 siya, sasama siya sa gitna at magtatry sila kumuha ng kill. Di ba ganun yung nagiging ikot eh? Lagi naman na kapag alam mong may kalugian ka when it comes to objective guarantee, as much as possible, kukunin mo na lang yung best value dun sa YSS mo. With the Mountain Tracker, kita mo lahat kung saan manggagaling at kung walang nagbabantay, pwede mo puntahan yun. Oo, napakasama. Biruin ko. Ang Selena ngayon ay hindi lamang ginagamit pang patay. Ginagamit talaga siya pampabilis mag-farm ng isang YSS. At moving forward, dahil dyan nakakita tayo ng maliit na kalamangan sa kamay ng Aurora Gaming. If you're Omega, paano mo papipigilan yung ganitong klaseng kalaw ng Aurora sa early? Kailangan mo din kumuha ng cross-map trades. If you're the Hayabusa, if you're Ryzen, kunin mo na din yung kung nasaan wala yung kung hindi sa last scene yung YSS ni Demon Knight. Probably the gold lane is one of the targets available, but on the mid lane, Okay, ikakasa yung Unbreakable. Pero hindi na muna lalaban dito ang Aurora. Inaantay nila na makumpleto muna yung kanilang mga kits. Pero si Ryzen na papunta sa baba. Mukhang naamoy naman ata ito ng Aurora Gaming. Edward taking a step back. Sisilipin natin ang Infinix in-game equipment. Wala pa naman masyadong nagbabago dito pero kapansin-pansin, Joshi, Fury Hammer, walang boots. Hindi pa nagchichinelas dito si Dominic. kailangan unahin na kasi hindi naman siya ganun gagalaw at gagalaw, di ba? Hindi naman siya agad-agad magdo-double lane. Mas gusto niya na kaya niyang sumabay doon sa early game power ng isang Harith kasi if hindi siya sasabay sa damage output, mabubuli lang siya. Mabibigay lang ng oras para kay Netskin na makalamang. At ngayon, sa unang pagong, mukhang magsiset-up dito ang Aurora Gaming pero maganda rin ang pwesto ng Omega. Saktong-sakto, nakapag-purple buff na rin dito si Ryzen. In fact, mas malapit pa nga siya. One quad shadow away. Pero Super Yoshi, pag-reset niya with that Earthen Rampart, at makukumpleto na ata ang kupunan ng Aurora Gaming pero bantay sarado pa rin ang barangay. Oo, ngayon bumalik na muna yung ating mga gold laners sa kanilang mga linya na una. Ang clear wave dito ni Doming. So makakasama siya para sa unang pagong ng laban pero inaabangan ata siya sa gitna dito. Ando na kayong combo at naabangan niya first blood para kay KDA Machine. Pero makukuha naman ng malaya ng Aurora itong pagong na to. At sa ganong klaseng trade, sino nga ba yung nakakalamang talaga? Well, kung titingnan natin yung bigger scheme of things, I would give it to Smart Omega dahil din sa yung Granger ni Dominic Knight yung nabigyan nila. That's just a turtle, kaya pang bawiin, may dalawang turtle pa na paparating. And magmamaterialize lang na lumamang yung Aurora doon kapag hanggang sa third turtle, hindi nakapalag ang Smart Omega. It's just getting the trades, hindi ganun kalaki yun for the team value eh. At nasilip na nga rin natin dito no, yung kaperahan na hawak dito ng dalawang ating gold laners sa Infinix in-game equipment. Di pala masyadong nagkakalayo yung hawak dito. So, ibig sabihin ay nakakalamang pala talaga yung Granger kanina against this Harith even after na nakuha ang kanyang buhay dito ni Haji. At medyo nakakatakot yung pwesto dito ni Yoshi ang tapang ng Grak na to. Oo, ganoon naman talaga pag Grak eh. Dapat lagi mo chinecheck yung bush. Dapat lagi ka nakaabante. And yun yung ginagawa ni Haji. Lagi niya minamatyagan kung saan nakatambay itong si Super Yoshi. Kasi nga naman, any moment ay pwede niyang gamitin yung kanyang ultimate na makakadagdag. Ayan na nga, nagagamit. Ay, naku, tinamaan yung bato. At si Super Yoshi ay lalayo. Na buong kupunan ng Aurora ay nagsasama-sama na. At mukhang tutuloy pa nila dito. Papasok pa rin and that's gonna be a kill para dito kay Dominic Knight. Malinis na pag-extend ang team fight. Sobrang gandang punish na ginawa ng Aurora doon the moment na naka-flicker si Yumi. Teka lang, OG! Yun na nga sa pool, hindi nakagalaw. Itong si Ryzen, tinamaan ng Abyssal Arrow, kinombohan pa ng Avatar of the Guardian. Kung ikaw ay Hayabusa, tataas mo na kamay mo dun eh. Ikaw ba naman eh? Alam mo na, pag tinamaan ka, tapos may bilog na agad sa ilalim mo. Tapos may unbreakable pang kasunod yun kung sakaling mabuhay ka pa. But then again, going back to that point kanina,
nung nakita nila na hindi kumonekta at na-outplay ni Yue with that dodge from that flicker, yun na yung go signal for Aurora to counter-engage. And hindi biro yung counter-engage na meron sila. That's a Selena na stun, by the way, Super Yoshi. Oo, mukhang babop lamang nila si Super Yoshi dito. Wala pang flicker na available para dito sa roamer ng Omega. At mukhang i-reset na naman nila ang turtle na ito. Great vision mula dito kay Light pero bibigyan nata ni James. Itutuloy yata nila. Kailangan nyo matras sa kalahati ang buhay dito ni Light. Pero nagtatalo na si James. May shadow kill pa naman si Ryzen pero wala na siyang shadow papunta sa gilid. Ngayon Light, gagamitin yung kanyang bringable. Tinamaan itong si Haji. Pero babalbuhay! Ni Oh, Super no! Yoshi mabubuhay ba hindi? Nalasod din dito ni Edward. Naman ako ng kill si Haji. Nakakadalawa na ang KDA machine. Si James ay babalik muli. Ano yung flicker and Darkwave pero walang tinamaan. Tatama din yung isang araw. Ryzen nag-aabang na lang ng 3-1. Pero yung Smiling Demon ang magtatagumpay. Hindi pa tapos dito ang Aurora. Pwede pa silang humabol at papasagin na ata kagad yung Torre sa gitna. Ang daming nakuha dito ng Aurora Gaming at napoke pa nila si Ouch. Ryzen. Nakanakaw ng green, nakakuha ng Torre, nanalo sa retry. Aurora Gaming ahead by 2,000. Tapos nanakaw pa sila ng purple doon sa jungle camp ni Ryzen. Oh. Everywhere, makikita mo yung Aurora kasi alam nila kung nasan nga nanggagaling ang side ng Smart Omega. May natirang isang gapiso doon sa turtle na yon. Good timing para kay Demon Kai to get that objective done. And hindi lang yun, nakapag-convert pa sila on the other objectives. Even si Doming Kai ay nakinabang, nakapag-push doon sa top lane. And looking at our EXP ranking, no, mukhang nagkakasabay. Actually, lamang si Demon Knight ng 2 levels against kay Ryzen on this Hayabusa. And sa mga nakikita natin ng mga Hisun Shin na gumagana talaga yung early game, parang ito yung trend. Yun nga eh. Tsaka parang napapansin natin kapag merong ultimate itong Yishun Shin. Tsaka lang din siya sumasama doon sa mga team fight, which is normal na nakikita natin. Actually, nabanggit ito kahapon ni Midnight at nakikita natin muli dito sa Aurora. Napakalinis talaga ng early game ng Aurora Gaming sa ngayon. 4.5k na ang kanilang kalamangan at pantay sarado sila around that river area at hindi talaga mahahawakan dito si Edward at Doming kahit isang Torre na naman ang kanilang makukuha at mukhang wala talagang trade na mahahanap ang barangay at mukhang may laban pa nga sa mid. Hero ata magiging trade nila dito kaya lang wala pa rin nagiging kasagutan ng Smart Mapuputukin Omega yata. against sa Aurora. Yun ang ata magiging goal nila. Makakalapit Ayun. yung minion at sasabog. Tagumpay kagad. 7 minutes pre, sumabog kagad yun. Sobrang aga nung nangyaring yun for Aurora. And we've mentioned this a while ago na kapag nakuha pa ng Aurora yung mga next turtles, dun sila sobrang lalamang. And that's really what happened. That's a 4.7k gold team for Aurora. Oo, at mukhang walang retribution na hawak dito si Ryzen. Saktong-sakto para dito sa Aurora Gaming dahil sinisimulan na nila ang pinaka-huling turtle na makukuha na rin nila. 3 turtles ang masesecure ng Aurora Gaming. Napakatahimik ng ating laro. 6 kills pa lamang ang ating napapanood. Dinadaan talaga sa sistema ng Aurora eh. After every objective, swing sa kabilang objective. Tapos kapag wala, ito yung sinabi ni Burrito kanina, pag walang ultimate yung YSS, walang mangyayari. Pero pag meron, gagalaw. Nanggigigil na nga si Burrito eh. Kanino pa gustong sumigaw nito eh. Walang nangyayari. Pero yun naman yung maganda dito. No? Medyo tahimik din ang Smart Omega kasi inaantay din nila yung power spike na meron itong si Haji. Ganun din naman kay Netsky. Edward. Pero si Super Yoshi ang nagiging sandbag. Edward! 3-man penalty zone. May kasabay pagkakatutugaw niya. Nagkaw niya dalawang miyembro dito mula sa Smart Omega. Habang si Demon Guide nandun sa may patalikod, kailangan niyang matrasin yung opportunity gamit ni Haji. Pero nakadalawa na itong si Domeng Kite. At tuloy-tuloy ang pananalasa ng Aurora. 2-for-1 exchange pero mukhang nakalamang na naman ang Aurora doon. Yung layer na naman ng skills na meron sila. And yung variant na ginawa nila was Edward, siya yung mag-i-initiate. Tapos may AOG dun sa boundary, sa kadulu-dulu ang pixel ng penalty zone. Plus, nandun yung kasunod na Demon Kite without Mountain Shocker, yung damage output na bibigay niya. Enough na yun para makapag-burst down ng members from Smart Omega. And with that, lumobo na sa 7.4k gold ang lead ng Aurora. At sisilipin natin ang ating Grabe. Infinix in-game equipment. Look at the gold gap between Demon Kite at pati na rin ni Ryzen dito. Lagpas 2,000 na at mukhang maaagawan pa. Wait, mareretre naman niya. Yan, Okay. kuha pa rin ni Ryzen kahit paano no, napigilan yung pagtuloy-tuloy ng pagbulusog dito ng Aurora. Pero kailangan nilang madaliin ito at kailangan nilang kumuha ng trade kasi mabubuhay na rin yung unang Lord.
yun din yung kailangan talaga, no? And when we look at the Lord, Joshi Cakes, kailangan bang lumaban dito ng Omega o matotolerate ba nila na ibigay muna ito dahil ang laki ng kalamangan ng Rora? The most ideal na pwede mangyari for Smart Omega is force a team fight before this Lord. Kailangan maggumawa ng play ni Super Yoshi, a good tectonic charge backed up with the Ugi Shadow Kill from Ryzen, the combo from Netsuki and even Haji, yun yung magsaspark nung pagbangon ng Smart Omega. Pero if straightforward na ilalaban na i-contest tong Lord na to against Aurora, medyo mahihirapan sila. Up lahat ng ultimates mula sa Aurora. And also spells, 14 seconds para sa flicker ni Edward. Ito naman yung ginagawa nyo. Enough na siya lang mag-isa. Si Light nasa likod pa niya. And this is a free Lord for Aurora. Walang habol talaga na nagawa dito ang Smart Omega and given na yun kasi alam din ng Smart Omega na malulugi sila kung makikipagsabayan at ipipilit pa nila yon. Sapat naman din kahit papano yung kanilang kits para maklear yung unang Lord. Ang mahirap lang dito kasi ang laki na ng gold na lamang ng Rora. For sure, isa o sabihin natin na 3 hanggang 4 na item ang lamang nila dito. Tsaka mahirap din dumepensa, no, against si Selena kasi katulad na lamang yan, isang pana lang ang kinailangan para ibato ng Aurora Gaming ang mga damage na meron sila. Mapipilit na mag-rush yung Umbrella Flea. Dito si Haji, mag-look at Ryzen. Mapapakwad Shadow papalayo at hindi pa nga nagsisimula yung mismong Lord Siege ng Aurora Gaming dito. Lulobo na to almost a 10k gold lead. As Edward! Okay, yung overturn nagamit sa may flicker out. Kaya lang sila itatama ay ipit. Ryzen ay nakakuha na finally ng kill. James hata magiging target nila. Netsuki, sinayawan na rin with that mga dashes. Pero dito yung Visual Arrow, tinamaan itong Kagura na ito. Ngayon, Lord ay nasa may bandang ibaba. Ready na ba ang Smart Omega na sa pagdepensa nila? Yes sir, yun ang magiging call. Wow. Rora dito ay aatras na rin at hindi na ipipilit pa. Ang ganda ng Earthen Rampart doon sobra. ni Super Yoshi. Ito yung pinakamagandang punish na ginawa ng Smart Omega against Rora. They forced that flicker out of Edward. And hindi lang yun. Si Light, dahil naka-revitalize siya, hindi naman siya tulad ni Edward na flicker na makakatakas sa Earthen Rampart. Thus, sinalo niya lahat ng damage output and hindi pa nabasag yung torre ng Smart Omega down bottom lane. So kahit paano, they are still fighting for their life dito sa game number 1. They can still do it, pero kailangan ganun ka-pinpoint lagi yung mga initiations. Malaki pa rin ang kalamangan dito ng Aurora Gaming. Perhaps another pick-off na ganong itsura para sa Omega. May ma-isolate silang target mula dito sa Yes. Earthen Rampart. Maiwasan nila yung mga ganitong Abyssal Arrows. Dahil sa totoo lang, men, 1/4 ng buhay mo yan kapag natamaan ka. Kung bagay yun yung mga 1/4 na hiramin mo sa kaklase mong partida, dinilaan pa yung papel. Yun nga, yung hirap nito, men. Para sa Smart Omega, hindi nila kasi alam kung saan ang gagaling yung mga may bala si Doming, kahit may mga pana si Yue. So ang dami mong iiwasan. May bukod dito sa game na to, may mini game ka pa sa loob. Nag-iiwas ka pa ng mga projectile na binabato. Ang sama din kasi kung iisipin, the moment na may kumabit na isa, may slow yung Dead Sonata, may mahabang range yung arrow ni Eason Chin, may arrow pa yung Selena. Katulad na lamang yan, kakapasok ko pa lang ng push. May ganyan na agad, pero Wow. ito ang hindi ko ina-expect, pare. Wow. Ito ang hindi ko ina-expect. Number 1 in MPLPH all-time pala, Terizla Edward. Akala ko Benedete. Men, siya pala talaga ang tunay na Therese Laman, no? 17 out of 33 literal na isang panalo, more than half dito sa kanyang Terisla. But again, let's talk about sa sinasabi nyo kanina doon sa mini game ng Smart Omega na iwasan lahat ng mga lumilipad. Oo. Kasi yun yung isa sa mga pinakamahalagang bagay naman for Aurora. If that arrow would connect to a specific target, may it be Ryzen, agad-agad yung jump na pwedeng gawin ni Edward. And ito ni Light AOG. Ngayon na tinamaan yung dalawa, pero na-dodge din dito yung Super Yoshi. Ang Visual Arrow, hindi kumonekta. Nandito yung Unbreakable. Itutuloy ba ni Light? Hindi. Kasi naramdaman nyo yung damage ni Netsuki at hindi na nila ipipilit pa. Pero isang flicker ang na-burn para sa side ng Aurora. Hindi tayo makakita ng flicker penalty zone mula dito kay Agent Zero. The moment na mag-push ang Lord na ito. Pero with the gold lead na hawak dito ng Aurora Gaming, ano ba yung pinaka-plano dito para sa Omega? And for Smart Omega, they have to really choose where they want to fight. Kasi dito for this Lord, hindi to ideal spot kung saan sila lalaban. Kasi if maubos yung resource nila just to burst down the Lord, the moment na pumasok yung Aurora ay wala na silang ibabatong resource at all. So they have to really manage yung minions na dumarating sa kanila, clear them perfectly, clear them as fast as they can para hindi sumabay-sabay. May isang araw na maiiwasan dito. Ang Lord ay nagmamarcha na sa may bandang ibaba. Demon kahit may hawak na rin na bangka. Handang-handa na ang Aurora Gaming para tapusin ang larong ito pero hinihintay pa
naman nila ang Omega na AOG. gumawa ng plano. Gumamit na ng AOG. Ryzen, kumabit yung kanyang shadow pero gugobo siya dito. Actually, hindi pa na kumagwit. Pero ang problema ay hindi nila mapipigilan yung Torre dun sa may bandang gitna na babagsak na sa kamay ng Aurora. At least napigilan at nakontrol kagad nila yung Lord. At kahit pa lagpas 10,000 na ang kalamangan ng Aurora, I have to say, napaka-miraculous na ang Yes. baba ng damage na nakukuha ng base ng Omega. Alam mo, probably that's the best way to defend if you are Smart Omega. The moment na na-minimize nyo yung casualty into just one inhibitor turret or two inhibitor turrets rather, okay na yon. Pero this time, papasok muli ang Aurora. Okay, kumabit yung Abyssal Arrow at tumama rin yung Mountain Shocker. Yung pangka mula dito kay Demon Kite. Oo. Mapipigilan muli ng Smart Wow. Omega ang plano ng Aurora. Habang tumatagal, nagkakaroon ng pag-asa ang barangay. Buritsa na mo, pagka tinitignan ko yung ganitong klaseng laro na lagpas 10,000 na talaga yung lamang. Oo. Napaka-ingat pa rin ang Aurora Gaming. Mapapatanong ka na, no? Is this the correct call? Tama ba na sobrang ingat ng Aurora dito o let's say, nabibigyan ba ng tsansa ang Omega na makabawi? I think nagkaroon na lang talaga ng pagkakataon. Kasi hindi pa nga available yung flicker nung time na yon Ay, ni oo. Edward. So I think parang inaantay lang ata ng Aurora dito na sige, pag kumpleto na lahat ng spells natin, pag may panggulat na sila, pag may panggulat na si Edward, ituloy natin. At least manaramdaman natin at nakikita natin sa Aurora na sobrang disiplinado nila. Yun naman talaga no? At least disiplinado ang Aurora Gaming na kahit gaano kalaki yung gold lead nila, ayaw nilang biglang matapon ito dahil kanina lamang Game 3 ng TNC versus Twisted Mind. 10,000 na yung hawak ng Twisted ng TNC. Muntikan pang mabaliktad yun. At ang ganda makita ng ating top team ay natututo mula sa laro ng iba. Pero yan na, 10 seconds bago lumabas ang Lord. Lalaban pa sila dito. Ayun na, tumalo na si James. Nagamit na rin yung Mountain Shocker. Labang Jammer Force, hindi yata mamasok Edward! ni Netsky. Pero naiwasan ni Netsky. Naku! Yung penalty Naku! zone siya. Yay! Nasolo ni Yue pero buhay pa rin. Hati mo na kill. Ryzen kailangan na umatras. Kalahati yung buhay dito ni Light. Yue No way. napakababa na rin ng buhay. Pero kumukonekta pa rin yung mga Abyssal Arrow. Si Edward lang ang naging casualty. Ryzen able to find that backline na puwersa niya si Yue na pigilan yung pagbato ng bato ng araw dahil doon naiilang ang Smart Omega. And not just that, na-punish yung overextension from Edward. And yun yung isa sa mga pwedeng pangawakan ng Smart Omega right now. The moment na tumatagal yung laban, nakaka-farm up sila. Yung mga resources na hindi nila nakuha ng as early as they can during the early game, nakukuha nila ngayon. Mountain Shocker being popped. Nanggagaling dun yung pana sa likod. Pinat tinamaan si Netsky dito. Kalahati kagad yung buhay ni Ryzen. Buhay, guys. Siya ata makikita agad. Hindi mo yan nila. Hindi tinamaan ng pana. Ay, Pero, ay! oh my goodness! Mamamatay itong si Light. Pero sa may DK! bandang kita, may ginagawa rin si DK. Ikiklear niya na mabilisan para ma-force at mag-react. Dito ang Smart Omega. Oh, wow. Napigilan yung plano na i-burst yung Lord. Anong ginagawa ng Omega dito, pare? 10,000 lagpas ang lamang ng Aurora pero para bang pantay yung laro natin ngayon. Iba rin kasi talaga yung awareness from Ryzen. If ever tinamaan siya nung second skill ng YSS, naka-follow up na agad yung possible Mountain Shocker and combo, traceless in, galing kay Demon Kite. But because of the map awareness na parang, teka, nawawala yung YSS. Diba? Ironic lang na siya yung nagbibigay ng vision pero siya yung wala doon sa vision. But now, Yoshi. Ryzen. Wait lang, labag yung Zaman Force ay ibibigay ata yung Lord. Retreat! Ito! Pero yung Legend Zero ang makakakuha ng Lord. Unti-unti nagtutumbakan ng Smart Omega. At si Demon Kite, tatapusin na yung laban. Kaya lang ang problema, At wala si sila mga million. Winterground! Winterground pa! Sabay bilhin ng Immortality. Dire-diretso pa dito ang Smiling Demon. Pero hindi pa tapos ang laban. Si Haji na lang ang natitira. Tatapusin na ni Demon Kite at ang Rorang makakasecure ng Game 1. At sa biglang pagpalit na